Matapos marinig ang sigaw, kumatok ang kasambahay ni Saint Teskin sa pinto at malungkot na nagtanong mula sa kanyang Saint Test. Kung may nangyayari ba, ang hari ng Long Celestial Dynasty ay hindi maaaring kumilos ng napakabastos sa kanyang Saint Test. Sumagot si Kin sa kanyang kasambahay na, tulad ng sinabi niya, ang mga Celestial Dynasties na naghahangad na makuha ang mga pabor ng Lin Immortal Palace ay nakapila mula sa timog hanggang sa hilaga. Nagtanong siya tungkol sa kinaroroonan ng siyam na tail demon fox, ngunit nagpa siya ang King Long Celestial Dynasty na sadyang panatilihin ito ng lihim. Dapat may malaking lihim na nakatago dito. Pagkatapos marinig ang salita isang malaking lihim sa santo na ginawang sorpresa at ipinaalam sa kanya na si Haring Luo, na nabanggit ni Master Lai ngayon lang at sinabing binigay ang mahalagang tsaa sa pamamagitan niya. Pagkatapos ay napapikit si Saint Test, ngumiti at inutusan ang kanyang kasambahay na ipadala ang lahat ng mga impormante ng Lin Immortal Palace upang mahanap ang Master Lai na ito ngayon. Ang hamak na haring ito ng Long Celestial Dynasty ay hindi maaaring magtago ng isang lihim sa harap niya. Habang naglalakad palayo sa kanyang maid, si Saint Test Kin may narinig na boses. Mangyaring isipin ito ng 2 beses. Tumalikod siya at sinabing, "Sister Shiyu, ikaw ay nandito." Sinagot siya ng anak ni Haring Luo, na kilala niya ang isang Sister Kin. Nagsisimulang siyang gumawa ng isang bagay. Patuloy niyang gagawin yun hanggang sa makamit ang ninanais na resulta. Dahil alam niyang si Master Lies ay ilang oras na lang at matutuklasan na ang pagkakakilanlan na ito. Ngumiti si Saint Test at mayabang na sabi, "Sa katunayan, Sister Shiyu, kilalang kilala mo ako." Si Lady Shiyu ay nagpaalam kay Saint Teskin. Nang masimyulang matikman ni Sister Kin ang tsaa, sa hula niya, ang Master Lai na ito ay hindi pangkaraniwang tao. NNG tumingin sa kanya, nasabi niya na kung siya ay nagmamadalim hindi lang para sa Long Celestial Dynasty ang pupuksain, ngunit pati na rin ang Lin Immortal Palace hindi rin ito matatakasan. Pagkatapos makinig kay Haring Louis, nagtanong ang anak mula sa kanyang bluff, dahil hindi ito isang maliit lang. Pumikit si Lady Shiyu, at sinabing, sa totoo lang, na iligtas din ang siyam na tailed celestial fox mula sa sakuna ni Master Lai. Hindi na kailangang mag-alala pa ni Sister Kin kung tutuusin. Pagkatapos marinig, ang Saint Test na ito, medyo kinabahan tinanong si Lady Shiyu, na nainiligtas ang isang tao mula sa sakuna. Ito ay medyo hindi posible. Pagkatapos ay muli siyang nagtanong tungkol sa antas ng malaking taong immortal na ito. Siya, ay sinagot ni Lady Shiyu. Hindi siya immortal, ngunit isang nilalang na higit sa immortal. Samantala sa palengke, marami naman ng mga tao. May sumisigaw, "Hoy, lumayo ka." May isa pang sinasabi niya ay nagbebenta ng steam buns, hot steams, sina Lady Shiyu at Saint Test Kin, ay naglalakad din sa palengke. May isang batang lalaki na nakakakita sa Saint Test Kin at naglalakad ng hampasin niya ang sarili sa dibdib ng isang babae. Ang mga babae ay nakasuot ng purple na damit at may dark makeup. Sigaw niya sa batang lalaki. Siya ba ay bulag? Nawala ang isip niya matapos makita ang mga babae. Ang lalaki ay natakot. Sumang-ayon siya sa kanya at sinabing, oo, nawala siya sa kanyang isip matapos makita ang pangyayari. Nagtanong si Saint sa asawa ni Haring Luo. Ang tao ay mananatiling hindi masasaktan kung makatagpo sila ng isang diwata. Ang lahat ng mga ignorante at vulgar na mga tao, pagkatapos ay nagtanong pa siya. Sadly, Sister Shiyu, ikaw ba ang nagdala sa kanyan dito? Sinabi niya sa Saint Test Sister Kin na huwag nang magalit. Maaaring magulo natin si Master Lai. Baka hindi nararapat na dalhin si Sister Kin kay Master Lai upang bisitahin. Maiintindihan ni Lady Kin si Shiyu kapag nakita niya ito. Pagkatapos mapakinggan ito ang The Saint Test Kin, ay nalilito, naisip niya higit sa 1,000 taon, ang landas tungo sa immortalidad ay isinara. Louis, iginiit niya na mayroong isang tao na higit sa mga immortal. Kung ito ay totoo, magkakaroon ito ng matinding epekto sa mundo ng mga immortal. Tapos siya ay nagtanong kay Lady Shiyu, may ibang tao. Siya ay isang espesyal na uri ng tao. Si Lady Shiyu ay lumingon at tumingin sa kanya at sinabi niya na bookboy siya. Oo, bookboy si Master Lai. At parehong dumating ang mga babae sa restaurant. Maraming tao ang kumakain. Pareho silang nakaupo sa mga upuan sa paligid ng mesa. Tanong ni Saint mula kay Shiyu. Nakinig siya sa kanyang kwento na siya ay isang prinsesa. Siya ay hindi pumupunta sa pribadong silid sa ikalawang palapag. Si Lady Shiyu na hawak ang isang glass tat na umiinom at sinabi kay Saint Test kapag nakikinig dito ng maginoo ay nagsasabi sa katayuang sosyo-ekonomiko ang pakikinig ay irrelevant.
Sister Kin, ngunit mauunawaan ni Lady Shiyu. Pagkatapos makinig sa parehong babae habang nag-uusap, narinig ni Saint Testen ang isang tunog sa likuran niya nang tumingin siya, may nakita siyang lalaking walang suot na sapatos. Dumaan siya malapit lang kay Saint Testkin at umakyat sa hagdan, tapos umupo siya sa isang table at sinabing itutuloy natin ang kwento sa nakaraang kabanata. Gagawin nating pag-usapan kung paano gumawa ng kalituhan si Sun Wukong sa langit. Sa tea house, ang iskolar ay nagsasabi ng kwento sa mga tao. Kinain daw ni Sun Wukong ang lahat mga Mylocatan sa kagubatan ng Peach. Galit na galit ang Jade Emperor, kaya nagpadala siya ang 4 na hari sa langit kasama sina Heavenly King Lai at Prinsipe Neha na magtaas ng puwersa ng 100,000 makalangit na sundalo. Sabi niya, pumunta ka sa Mount Hog at palibutan siya, hulihin siya at itapon. Since Saint Teskin at Prinsesa Shiyu, ay nakikinig ka sa kanya ng buong intensyon. Habang hawak mga tasa sa kanilang mga kamay, biglang tumingin si Saint Teskin sa bubong sa ilalim kung sinong scholar ang nakaupo. Nakasabit ang mga dilaw na lampara. Nakita niya ng kaunti apoy na lumalabas mula sa mga lampara. Ang apoy na ito ay gumagawa ng isang magandang istatistika hugis pattern. Sa pattern na ito ng apoy, iniisip niya ang 100,000 makalangit mga sundalo. Mayroon ding halimaw na may pulang mata at higanteng katawan. Babae may hawak na espada at sinusubukang patayin ang halimaw na ito. Ang halimaw din umaatake pabalik. Lahat ng mga sundalo ay umaagos dito at doon. Yung isa sundalo, ang hawak na espada sa kanyang kamay ay sinusubukang lumaban matapos makita at iniisip ang lahat ng mga santong pagsubok na ito ay naging napaka-emosyonal. Tanong niya, ito ang immortal na mundo, 100,000 kawal ng langit, 100,000 na immortal, ang kanilang mga ninuno na naging immortal at nakatatanda, ay maaaring isa sa 100,000 makalangit na sundalo. Habang iniisip ni Saint Testkin, ang bookboy nagpatuloy sa kanyang kwento at sinabi pa na ginugugol nila ang kanilang buong buhay, lamang sinusubukang maging immortal, ngunit sa huli, inuubos nila ang kanilang buhay at walang makuha, at sa palasyo ng langit, may isang taong naging immortal sa pamamagitan ng pagkain ng mga Mylocatan. Naisip ni Santo Testkin, bagaman isinasaalang-alang niya ang sarili ay nakahihigit sa mata ng mga immortal, isa lang siyang langgam. Hindi niya gaanong inisip kung gaano kalawak ang mundo. Kung magpapatuloy siya maging alof at mapagmataas, siya ay natatakot siya ay pumutok ng pagkakataon na maging walang kamatayan sa buhay na ito. Pagkatapos ay ngumiti siya, at kahit na isang ang bookboy ay may ganoong pananaw, isang espesyal na uri ng pag-iral. Ang kanyang among si MS Terlai. Pagkatapos magkwento, ang iskolar ay nagtatago ng nakatuping papel ang kahoy na kahon. Nang mapansin niya ang isang tao sa pamamagitan ng sa likod niya, tinanong niya any matter lady. Sagot ni Prinsesa Kin sa iskolar. Ang maliit na lady na ito ay si Lady Kin Manian. May pagdududa si Manian sa kanyang puso at umaasa na magagawa ng senior maliwanagan siya. Sagot ng scholar boy, siya ay isang ordinaryong tao, isang mahirap iskolar, at siya ay isang cultivator. Ang pagtawag sa kanya ng isang senior ay hindi makatwiran kung may mga tanong siya. Pag-usapan natin ito. Si Saint habang nakapikit si Kin at ng buong paggalang, tinanong mula sa bookboy, itong batang babae, naway siya itanong mo sa nakatatanda, bakit naputol ang daan patungo sa mga immortal? Ganun pa rin ba posible para sa kanila na maging immortal sa pamamagitan ng cultivation habang nabubuhay? Pagkatapos makinig sa kanya, una, natarante siya tapos nagtanong siya ang batang babae upang tingnan ng mga tao kung paano nagsusumikap at muling nagtanong sa kanya. Sa tingin ba niya itong mga mortal na bumangon para magtrabaho sa pagsikat ng araw at magretiro sa ang paglubog ng araw ay may pagkakataong maging immortal? Sagot ni Saint sa kanya. Meron 3 elemento ng immortalidad. Ang isa ay espiritualidad, ang isa ay talento, at ang pangatlo ay ang pag-unawa sa katotohanan. Ang mga ordinaryong mortal ay may posibilidad na maging nahuli sa karera ng daga ng pang-araw-araw na buhay, nawawala ang kanilang espiritualidad at kaya nawala ang kanilang mga kwalifikasyon, pagkatapos ay muli niyang sinabi ang salita mga kwalifikasyon. Pumikit ang bookboy at sumang-ayon sa kanya ang salitang kwalifikasyon. Tapos sabi niya may kanya-kanya ang langit at lupa mga tuntunin. Sino ang immortal at sino ang mortal? Yung mga gumagawa lang ng rules magpasya ito. Hindi ito maintindihan ng mga mortal. Pagkatapos ay itinago ng bookboy ang kanya kahoy na kahon sa likod niya na maraming nakatuping papel. Magsimula naglalakad at sinabing muli, ngunit may isang kwento na nagtatala ng karunungan ng lahat ng mga paraan na ito.
Kung nakinig siya sa kwento ng Master Lies, na Journey to the West siya, tiyak na magkakaroon siya ng ilang mga insight. Pagkatapos marinig ang pangalang Master Lie, inulit ni Lady Kin, ang Master Lie na ito ay eksakto kung ano. Ang mayroon sa bahay sa pagitan ng mga bundok at mga puno. Habang may matamis na asul, liwanag, buwan at mga bituin ay nagniningning sa kalangitan sa oras ng gabi at si Lady Siday ay naglalakad sa kalsada sa matamis na gabing ito. Habang naglalakad, narinig niya isang tunog. Nandoon ang kanyang nakababatang kapatid na Fox matapos makita ang kanyang kapatid na si Lady Di, madamdaming niyakap siya at sinabing na-miss niya ng sobra ang kanyang ate. Tapos sa kanya tanong ng nakababatang kapatid sa kanyang kapatid na mortal. Hindi siya binubuli, siya ay ayos na ang pakiramdam. At tinanong din niya na mas mahirap ba matulog sa kama ng tao kaysa sa kuweba na nakasanayan siya. Ngumiti si Lady Di at namula at sinabi sa kanya, "Huwag mag-alala, napakabait sa kanya ni Master Lie. Hindi niya kailangang mag-alala." Pagkatapos marinig ang pangalang Master Lie, ang mas batang Fox ay nagulat. Tanong niya sa kapatid niya. Hindi siya nagpakasal para suklian ang kanyang kabutihan. Kung hindi siya maaaring maging asawa, ang pagiging isang significant others ay mas mainam kaysa sa pagiging isang alagang hayop. Ngumiti si Lady Di, umupo sa harap ng kanyang Fox na kapatid. Ipinatong ni Sister ang kanyang kamay sa kanyang ulo at sinabi bilang isang immortal Master Lie, tinatreto siya ng may lubos na kagandahang loob, na kinikilala siya bilang kanyang Panginoon, pinakamalaking pagpapala na natanggap niya sa buhay niya. Sumagot ang nakababatang Fox sa kanya, "Tapos na, ang aking kapatid na babae ay si Nanay." Hindi maintindihan ni Lady Di sa kanya, ngunit sinabi niya, siya nga pala, may binili siya sa kanya. Mas bata pumikit si Fox at magalang na nagtanong tungkol sa bagay na yun. Napangiti si Lady Di at sinabing ito ay isang mansanas. Pagkatapos makita ang apple na nakababatang Fox na nagsimulang umiyak at tanong kay Lady Di. Walang anumang uri ng fox ang gustong kumain ng apple, Lady Di. Ang sabi sa kanya, ang mga mansanas na pinatubo ng Master Lie ay hindi ordinaryo mansanas. Malalaman niya pagkatapos ng isang kagat, tumingin ang nakababatang fox sa mansanas at magsimulang kumagit. Si Master Lie ay nakatayo sa kanyang bahay kapag siya nakakita ng malakas na liwanag sa pagitan ng mga bundok. Natarante siya pagkatapos pagkuha ng kagat ng isang mansanas. Ang nakababatang Fox ay nahulog ng napakalakas na kapangyarihan ng liwanag sa paligid niya, at lumipad siya sa langit ng may kapangyarihan. Pagkatapos ay sumigaw siya, "Kapatid na babae, ito ay mahiwagang prutas." Mayroong napakalakas na espiritual na kapangyarihan dito. Pinananatili ni Lady Di ang kanyang kamay sa ulo ng kanyang kapatid at sinabihan siya ng buong galit at pagmamahal. Kung maaring umalis na siya pagkatapos kainin ito. Ang binigay niyang mansanas ni Master Lie nang walang pahintulot niya. Nakakatakot siya kung matutuklasan niya ito. Pagkatapos ang younger Fox ay nagsimulang tumakbo palayo sa kanyang kapatid na si Lady Di. Kumaway lang siya sa likod niya at sinabing makikita niya siya sa susunod. Nakarinig si Sister Di ng boses ng pangalan niya. Nasa likod lang siya, natarante siya at tumingin pabalik. Habang si Master Lie na nakatayo sa likuran niya, tinanong niya ang presensya niya rito. Sa oras na ito, Lady Di ay lumingon kay Master Lie at humingi ng tawad sa kanya at sinabi niya. Inabot niya ang mansanas na ibinigay niya sa kanyang nakababatang kapatid. Si Master Lie ay nataranta at nagtanong. Mayroon siyang isang nakababatang kapatid na babae. Si Lady Di ay in-inform si Master Lie tungkol sa kanyang kapatid na babae na siya ay isang six-tailed young fox. Kahit mukha siyang tanga, napakamasunurin niya at mabait. Hinding-hindi siya mangangagat. Pumunta siya dito dahil nag-aalala siya sa kanya. Master Lie got very confused nang malaman niya na ang tungkol sa kanyang mas batang kapatid na fox tanong niya sa kanya. Pinakain niya ang fox at apple. Si Fox ay isang hayop na carnivorous. Pagkatapos ay ipinaalam pa niya sa kanya na ang mga zoologist ay natuklasan na ang mga pangunahing pagkain ng mga fox ay mga insekto, damo, daga, at iba pang maliliit na hayop. Ito ay kabilang sa pamilya ng carnivore. Hindi sila masiyahan ng hindi kumakain ng karne, ayon sa zoologist. Ngunit si Lady Di ay hindi naunawin ng kanyang nag-iisang salita. Pinayuhan pa siya ni Master Lie na tandaan sa susunod. Dalhan mo siya ng karne. Pagkatapos ay tinanong niya mula sa kanya na sila ay meron pa ring tigre at leopardo na binigay ni Lolo Ai at ng iba pa. Ngayon ang bawat isa ay tinatawag ang kanyang pangalan na Lady Di. Si Lady Di ay nagtanong kay Master Lie kung hindi ba siya galit sa kanya.
Sinabi ni Master Lai na hindi siya galit. Walang dahilan para magalit. Naisip niya na ang cute na animal ay mahilig sa mga cute na hayop. Iniligtas din niya ang isang maliit na foxtail. Taon na ang nakalipas. Ito ay ang parehong fox na kanyang kapatid. Medyo nalilito si Lady Di. Bulong ni Master Lai. Naiintindihan daw ng mga fox ang kalikasan ng tao. Baka siya lumapit sa kanya upang suklian ang kanyang kabutihan. Baka gustong maging maganda babae upang pagsilbihan siya o kung ano. Tapos tumawa siya at sinabing nagbibiro lang siya. Ngunit ang batang babae ay talagang kawili-wili. Laging gustong tratuhin ang maliit hayop bilang magkakapatid. Hindi naiintindihan ni Lady Di ang konserbasyon, ngunit naisip niya na tama. Nakita siguro ni Master ang totoo kong sarili. Dapat ay binibigyan niya ito ng mga pahiwatig sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga salitang yun. Sana dumating sa kapatid niya na mag-transform din sa anyo ng tao at dumating upang pagsilbihan si Master Lai, kasama niya. Tapos siya ay masayang-masaya at higit na iniisip. Kung gayon, matatanggap ng kanyang kapatid ang pinakamalaking pagpapala. Samantala sa kabilang panig, sa palasyo, ang Saint Testkin ay nakatayo malapit sa grill at mukhang nag-aalala. Tinawag siya ni Princess Xiu at sinabing ngayon na alam na niya na si Master Lai ay talagang invincible. Ipagpalagay na natin na ang pagsisisiyasat sa Nine-Tailed ay nakahold sa Celestial Fox. Si Saint Testkin ay nagtanong sa prinsesa sa pagtawag sa kanyang sister Xiu, meron ilang dahilan kung bakit nila kailangang i-cultivate upang maging immortals. Sagot sa kanya ni Princess Xiu, "Siyempre, ito ay upang maging immortal." Tanong pa niya mula sa KY Saint Testkin at siya ay nagtatanong ng ganoong tanong. Sa ilang kadahilanan, natawa si Saint at sinabing hinihiling niya ito na maging immortal. Meron siya na pagtanto lang na hanggang ngayon, ang landas sa immortalidad ay naputol. Sa makatuwid, ito ay isang panaginip lamang. Ngunit sa oras na ito lumitaw si Master Lai sa kanyang isip. Naisip niya ang isang banal sa kanyang isip at sinabing mayroong banal na kalooban ang dilim, ngunit para sa mga transcendente ng mundo, siya ay muling nagkatawang tao bilang isang tank monghe. Pagkatapos ay naisip niya ang isang mandirigma, isang lalaking may kabayo at isang hari gamit ang kanyang talo na korona, at sinabi pa, itakda ito hanggang sa kanluran. Pagkatapos ay sa halip na ang hari siya ini-imagine bilang si Master Lai. Bilang isang hari sa kanyang koro ng nai-aso at isang robot, at sinabing si Master Lai na ito ay dapat na isang tangmonghe nitong mundo. Pumunta siya rito upang iligtas tayong mga nilalang. Pagkatapos makinig sa lahat ang mga imahinasyon ng Saint Testkin, sinabi ni Princess Xiu kung ganon ay naiintindihan na niya. At pagkatapos ay sinabi pa ni Saint Testkin, ang paglalakbay sa kanluran ay ang orakulo na ipinarating niya sa mundo. Sinasabi niya sa mundo na siya ay dumating. Tapos sinabi ni Prinsesa Xiu na ito ay may sense. Tapos si Saint Testkin ay sumigaw sa kanya. At nagtanong kung bakit hindi mo ako dinadala sa master na yun. Habang si Prinsesa Xiu ay tinanong si Saint Testkin na sa lahat ng sinabi ko, ikaw ay makikita pa rin sa kanya. Hindi ko naman sinabi na gusto niya ang katahimikan. Ngumiti si Saint Test, ang kanyang mga kamay sa harap niya at sinabi, alam kong darating ang lahat sa isang dulo. Kung hindi pakiusap si Master Lai, sa huli, ito ang mayroon ako ang agtatrabaho patungo sa immortal life. Tapos sabi ni Xiu kay Saint Test, huwag mo kaming idamay sa mundong matatapos na. Pagkatapos ng kalahating oras, si Princess Xiu at Saint Testkin ay inabot na ang harap ng bahay ni Master Lai. Matapos makita ang bahay, mukhang humanga si Saint. At sinabi niya na ito ay isang hindi mapagpanggap at ordinaryong maliit na bakuran. Sabi ni Lady Qin kay Princess Xiu, hayaan siyang gumawa ng isang bagay na malinaw. Pinayagang lang siyang makipagkita sa kanya minsan. Kung ang master ay hindi nasisiyahan, kailangan niyang umalis kaagad. Sinubukan siya ni Saint at sinabing, huwag. Mag-alala na may nararamdaman siyang karapat-dapat. Sa loob ng bahay ni Master Lai. Sa mga oras na ito sa likod bahay, naglalaro ng dice game sina Dai at Master Lai. Habang naglalaro ng Lady Di, ng piraso ng dice sa kanyang kamay at nagtanong kay Master Lai. Kung maaaring ilagay dito, sinigawan siya ni Master Lai at sinabing kung ilalagay niya ito sa kaliwa, siya ay matatalo agad. Si Lady Di ay nagsimulang umiyak at humingi ng tawad sa kanya. Pagkatapos kinokontrol ni Master Lai ang sarili at sinabi sa kanya na mag-isip muli siya. Tanong ulit sa kanya, maaari niyang ilagay ito dito. Naging agresibo si Master Lai na parang may apoy sa mata at sinisigawan siya. Hindi niya mailagay dito,
Si Lady Di ay muling humingi ng tawad sa kanya. Hinalukip-kip ni Master Lai ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at sinabing siya ay nagsasanay na sa loob ng maraming araw, ngunit wala pa ring pag-unlad. Kailangan niyang pag-isipan ito. Siya deserved maging single. Humihingi pa rin ng tawad si Lady Di sa kanya. Doon ay ilang patak ng pawis sa mukha ng aso matapos makita ang galit na Master Lai. Samantala, nakarinig sila ng katok sa pinto. Sina Blackie at Robot ay nagsabi na baka may bisita. Nang buksan ang pinto, bumungad si Prinsesa Xia at ipinakilala Saint Test Qin kay Master Lai sa pagsasabi nito. "Kumusta, Master Lai? Ito ang kaibigan kong si Lady Qin." Matapos silang makita ni Master Lai nataranta at sinabing Cosbili. Tapos sabi niya kay Lady Qin. Ang kasuotan ay medyo kawili-wili. Pagkatapos ay tumawa siya at sinabi sa kanila, "Mangyaring pasok kayo." Humingi ng tawad si Princess Xiu kay Master Lai at sinabing sila ay naistorbo na naman. Walang anuman yon ayon kay Master Lai. Nakangiting sabi ni Master Lai hindi nila ginamit ang salitang abala. Palagi siyang tinatanggap dito. Habang nakikinig, nagulat ang dalawang panauhin na babae. Nakita nilang si Master Lai ay adik sa larong chess. Ngayon gusto niyang makahanap ng kalaro. Parehong babae parang very motivated at nagtanong ng napakalakas. Pakisabi sa kanila kung ang Master may utos. Matapos makita ang kanilang pagnanasa, hindi sinabi ni Master Lai sukdulan. Hindi siya makapag-utos, ngunit mayroon siyang kaunting problema kamakailan lang. Gusto niyang malaman kung may solusyon ba siya rito. Pareho ang mga ay sinabi kay Master Lai nang may malaking paggalang. Malaya siyang bigyan sila ng anumang utos. Ngumiti si Master Lai at sinabing itigil ang panunukso sa kanya. Actually, parang lumilipad dito ang mga halimaw at cultivator madalas. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanila ang kanyang kamay sa pamamagitan ng pag-wave sa hangin at sabi pa nitong kanina lang nag-ingay na parang whoosh, whoosh. Nakakatakot kaya yun hindi man lang siya naglakas loob na lumabas. Tapos ngumiti siya, pinakiramdaman at sinabing sila isang kilalang sa kanilang mga posisyon at makakatulong sa kanya na malaman kung ano ang nangyayari. Pagkatapos nakikinig kay Master Lai, si Prinsesa Xiu ay naisip na ito ay ang mga ay naghahanap sa siyam na tailed celestial fox na may kapangyarihan ng 10,000 sword at Lingian Immortal Pavilion. Maaari lamang nilang harangan ang mga mangangaso ng fox na may low cultivation. Mahirap talagang itaboy ang lahat ng mga cultivator sa kanilang lakas. Tapos sabi niya, iniisip niya. Pero kanina pagkumpleto ng kanyang pangungusap, ngumiti si Saint Test at sinabing sa tingin niya na ang Lin Immortal ay kailangang tumayo ang palasyo at lutisin ang problemang ito. Si Prinsesa Xiu ay sumang-ayon sa kanya, pagkatapos ay muling tumawa at nag-isip si Saint Askin. Master, sinabi ni Lai na inaabangan niya ang aming pagbisita. Siya pala matagal nang inaasahan na bibisita si Lin Immortal Palace at siya ay naghihintay para sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya, Master Lai, panigurado, siya ginagarantiyahan na kapag lumabas siya sa bukas, hindi na niya sila makikita muli ang mga ito. Ngumiti si Master Lai at nagpasalamat kay Lady Qin. Tapos tumawa siya at sinabing, bagamat ang paraan ng kanyang pagsasabi ay medyo nakakatakot. Habang sila nagsasalita, si Lady Di ay nanggaling sa likod bahay at nagtanong sa Master Lai. Mayroon siyang bisita, napatingin sa kanya si Master Lai at ang dalawang babae. Ngumiti si Master Lai at sinabing, oo, Lady Di. Habang nakatingin si Lady Qin kay Lady Di, naisip niya ang babaeng ito ay maaaring ang siyam na tailed celestial fox. Matapos makita si Lady Di, si Prinsesa Xiu ay sumigaw at sinabing ito ay ang siyam na tailed celestial fox. Tanong ni Qin kay Princess. Hindi niya nakita ito. Mas nagulat si Lady Qin kaysa kay Prinsesa Xiu. Sabi niya na ang siyam na tailed celestial fox ay nagdusa ng isang sakuna at nawala ang lahat ng kanyang cultivation base. Nakarating siya sa yugto ng saber sa napakaikling panahon. Nagulat si Saint Qin at hiniling na siya ay pumunta mula sa kamatayan upang maputol ang isang bagay ng mga araw. Nangangahulugan ito na ang immortal cultivation ay nasa paligid lamang ng sulok. Sigaw pa niya, ayaw na niyang maging santo kailanman. Ayos na siya sa pagiging foot washing girl sa bahay ng amo. Sabi ni Master Lai sa dalawang babae. Naglalaro lang siya ng chess kasama si Lady Di ngayon. At pagkatapos ay tinanong niya kung pareho silang interesado sa isang round. Pareho silang parang naguguluhan ang mga babae. Matapos pakinggan ang salitang chess play, ipinahayag ni Master Lai sa pamamagitan ng pagturo ng kanyang kamay kay Lady Di na siya ay baguhan pa sa laro.
Maglaro tayo at i-demonstrate sa kanya. Si isip ni Saint Kin, siya ay matalinong babae sa larong ito. Mula pa noong bata pa siya, maaari siyang maglaro doon ng chess, magsulat at magbasa ng mahusay. Kaunti lang ang makakatalo sa kanya sa Lin Immortal Palace kung hindi niya sinasadyang matalo ang eksperto, ito ay magpapalungkot sa kanya. Saka siya ngumiti at nag-isip pa. Hayaan na lang siyang peking ilang mga pagkakamali at hayaan siya. May isang chessboard at isang piraso ng dice sa mesa. Matapos makita ang chessboard, nagturo si Saint Test. Ito ay isang laro ng chess o isang debate sa katotohanan. Pagkatapos si Master Lai, ay sinabi Lady Qin upang simulan ang laro. Habang si Saint Kin ay nagpapanatili ng isang puting kulay na piraso ng chess sa pagitan ng kanyang dalawang daliri at ilagay ito sa gitna lamang ng chessboard. Bigla niyang napagtanto na maraming puti at itim na piraso ng chess sa hangin at asul na liwanag sa paligid niya. Tanong niya sa sarili, ito ay ilang lugar, tapos feeling niya siya ay lumilipad sa paligid ng chess piece. Pagkatapos ay muli niyang sinabi sa kanyang sarili, ito ay hindi isang laro ng chess, ngunit isang pag-aaral na maunawaan ang langit at lupa. Si Master Lai ay nagpakita ng katotohanan ng langit at lupa sa harap ng kanyang mga mata. Ito ay isang magandang pagkakataon. Hindi ko alam kung gaano kalaki sa kanyang mahinang katawan ang kayang dalhin ng kaalamang iyon. Tapos siya mapusok na isinara ang kanyang kamao at sinabing siya ang santo ng pagsubok ng Lin Immortal Palasyo. Dapat siyang magtiyaga, sina Master Lai at Saint Kin. Pareho ay naglalaro. Pagkatapos ay inlipat ni Saint Kin ang kanyang piraso ng chess. At bigla sumibol siya ng dugo mula sa kanyang bibig. Nag-alala si Master Lai at tanong kay Saint Kin kung okay lang ba siya. Ngumiti si Saint Kin at sabi, si Master Lai ay napakagaling sa chess. Namamangha ang junior sa kanyang husay. Ang maliit na batang babae na ito ay palaging ipinagmamalaki ang kanyang sariling mga kakayahan at naisip na siya ay magaling sa chess. Matapos makita ang skills ni Master, napagtanto niya na mayroon siya nakakita lamang ng isang bahagi ng mundo at walang alam tungkol dito. Sa tingin niya ay walang sino man sa mundong ito ang maaaring maging isang kalaban ni Master Lai. Ngunit patuloy pa ding dumadaloy ang dugo na lumalabas mula sa Saint Test. Ibinigay niya ang lahat ng puting piraso ng chess kay Master Lai at sinabing hindi na ito mahawakan ng baguhan na ito ngayon pa. Salamat sa kanyang payo. Pagkasabi nito ay natamba siya ang chessboard, sina Master Lai at Prinsesa Xiu, ay nag-aalala matapos makita si Lady Qin. Pagkaraan ay si Princess Xiu ang naglalaro kay Master Lai, sa unang pagkakataon nang makita niya ang asul na ilaw, sinigaw niya ang salitang misjudge, at agad siyang nahulog mula sa bangko. Pagkatapos makita ni Lady Dai, mukha naman nag-aalala. At si Lady Qin, na tumayo mula sa ang talahanayan, sinabi na ito ay isang masamang pagkatalo. Habang si Master Lai, na inaakal ang merong isang bagay na mali sa mga tao sa larangang ito. At sila ay nagpapakita ng labis na sariling kumpiyansa. Pagkatapos ay naintindihan niya at sinabing siya ay isang prinsesa. Sa tingin niya ay hindi ang isa ay naglakas loob na bugbugin siya mula nung siya ay bata pa. Kaya naisip niya, siya ay mahusay sa chess. Nakakaawa rin si Prinsesa Xiu, tumayo ka bumangon at nagsimulang umiyak. Gusto niyang ipaliwanag ito para makabisado ni Master Lai. Ngunit sabi ni Master Lai, hindi niya kailangan magpaliwanag. Naiintindihan niya. Pagkatapos ay hinuwak niya ang kanyang kamay sa balikat ng prinsesa at magalang na sinabing hindi pa huli ang lahat para mapagtanto ang katotohanan. Dapat siyang magsanay ng husto sa hinaharap at huwag maging nahihiya. Parehong pumikit ang mga babae, parehong ulo at sinabing naiintindihan namin ito ng mabuti. At saka nagpasalamat si Princess kay Master Lai at sinabing siya, babalik ka at iisipin kapag pareho na ang mga babae paalis si Master Lai ay tumingin sa kanila at sinabing pareho silang hindi maganda ang kondisyon kung gusto nilang magpahinga saglit sa bahay. At sinabi ni Saint Test na ayaw nang makaabala kay Master Lai. Totoo lang na ang paglalaro ng chess ay nagpapasaya sa aking pagod na isip at katawan. Aalis na siya ngayon. Samantala, may parang tumama kay Prinsesa Xiu na malapit ng matamba. Ngunit mahawakan siya ni Saint Test sa braso niya at tinanong siya kung may nangyayari. Si Princess Xiu ay ipinikit niya ang isang mata niya at sumagot. Na parang may nagtitrip sa kanya. Nang parehas silang tumalikod, may isang berdeng maliit na piraso ng kawayan, pareho silang sumigaw, ito ang Enlightenment Bamboo. Si Princess Xiu ay nagtanong kay Saint Kin tungkol sa Enlightenment Bamboo. Ngumiti si Lady Qin at sinabing hindi niya alam. Ito ay normal.
Karamihan sa mga tao sa mundo ay mayroon hindi kailanman narinig ang salitang liwanag na kawayan, ngunit pagdating sa kaliwanagan, ang Bamboulin Immortal Palace ay hindi maaaring maging mas pamilyar. Ito ay isang bihirang pagkakataon, kaya magbibigay siya ng paliwanag. Ngunit bago matapos ang kanyang paliwanag si Master Lai, ay kinuha itong kawayan at sabihin itong babagsak ang apoy dito kaya hiniling niya sa mga babae. Pinagtitripan sila nito matapos makita ang salitang panggatong. Nagulat ang dalawang babae. Natatawa si Master Lai. Panatilihin ang kanyang isang kamay sa kanyang buhok at sinabing gagamitin niya ito para sa pagluluto. Magandang bagay ito. Ang panggatong na bigas na niluto mula dito ay mas masarap kaysa sa rice cooker. Sabi pa niya, huwag siyang tingnan ng ganito. Siya ay lubos na ganap tungkol sa kalidad ng buhay. Si Prinsesa Xiao ay ngumiti at nagtanong mula sa santo. Ito ay kaliwanagan. Ang kawayan ay ginagamit tulad nito karaniwan. Sigaw ni Saint Qin na hindi ito posible. Pagkatapos ay naisip niya ang malaking berdeng puno at may isang alamat na nagsasabi na may nakamit sa liwanag. Sa ilalim ng Bothi Tree at umakyat sa langit, pagkatapos ay naisip pa niya ang isang higanti Buddha statue at sinabi ang puno ng Budhai ay nagiging Taoismo at sa lalong madaling panahon ay isang banal puno. Kahit na ang kawayan ng enlightenment ay hindi kasing ganda ng body, rare item pa naman yan. Kung walang master na paulit-ulit nililiwanagan ang tao sa gilid ng kawayan, ang daloy ng tawista ay magiging gulo. Tapos nagtanong siya, ang kawayan na ito ay maaaring magkaroon ng kamalayan at cultivation sa Taoismo sa loob ng libu-libong taon.